Supreme Court has already spoken. The last arbiter of law. It says the complaint is unconstitutional. It's void ab initio. It's violative of due process. The Senate never acquired jurisdiction over this. It is immediately executory. On that note, Mr. President, I respectfully move that the impeachment complaint be dismissed. I so move, Mr. President. The Supreme Court has already spoken. The last arbiter of law. Yan ang tumatak sa mga sinabi ni Senator Rodante Marcoleta. Ano pa ba ang kailangan gawin ng mga senador para maintindihan nila ang ibig sabihin nung sinabi ng Supreme Court na hindi na pwede ipagpatuloy ang impeachment trial dyan sa Senado sapagkat pinutol na ito ng Korte Suprema. Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito at yan ang napakagandang usapin ngayon sa Senado. Pero syempre, bago natin simulan ang video na ito, ay bati muna tayo ng isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Nandito na naman po ang inyong lingkod, Boss Rick Vlogs TV. At sana po mag-enjoy kayo dito sa panunurin natin sapagkat napakaganda. Dito na mapapasabak ang ating senador Rodante Marcoleta sa lahat ng mga senador na gustong kumwestiyon sa kanyang privilege speech. Mapapanood natin yung kanyang privilege speech, tapos syempre makikita natin yung mga senador na magtatanong at kikwestiyonin yung kanyang privilege speech. Nabubulol ako rito sapagkat ang kanyang privilege speech ay patungkol sa impeachment trial ni BP Inday Sara na titigukin na dyan sa Senado. Mas maganda, panoorin muna natin ang video at mamaya magbibigay tayo ng malupitang reaksyon. Handa na ba kayo mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Oh, ready na ba kayo? Pasok na natin. Tika, tanungin muna natin kung ready na ba yung taga-Senado? Sino ba yung Senate President dyan? Senator Cheese, ready na po ba kayo dyan? Ready na kayo? Ready na raw. Papasukin na natin. Senator Cheese Escudero, ang ating presidente dyan sa Senado. Take it away. The Supreme Court has already spoken. The last arbiter of law. It says the complaint is unconstitutional. It's void ab initio. It's violative of due process. The Senate never acquired jurisdiction over this. It is immediately executory. On that note, Mr. President, I respectfully move that the impeachment complaint be dismissed. I so move, Mr. President. Majority Floor Leader. Mr. President, before, Mr. President, we act on the motion of the distinguished gentleman from the great province of Tarlac and Rizal. Mr. President, the motion is not among the privilege motions listed under our Rule 32, Section 90 of our rules. Therefore, Mr. President, it is debatable and may be subject to clarificatory questions. Nonetheless, Mr. President, our movant, Senator Marcoleta, has the floor, and Mr. President, subject to his consent and with his magnanimity, clarificatory questions on the motion may be entertained. In fact, Mr. President, we have some members of the Senate who wanted to interpolate, with the permission, Mr. President, of the... What is the pleasure of Senator Soto, our distinguished Minority Floor Leader? Thank you, Mr. President. If the distinguished gentleman from Tarlac favor me with a few questions, I will be gladly accepting his favor. And if the Senate President will allow me, after a few questions, I will make my own manifestation to that effect. The gentleman may proceed, should Senator Marcoleta so allow it. Yes, Mr. President. Thank you, Your Honor. Thank you very much, Mr. President. Thank you. So, listening to the privileged speech of the distinguished gentleman from Tarlac, the basis of your motion to dismiss is the Supreme Court's decision, which is now pending appeal by virtue of the MR, or the motion for reconsideration, filed last Monday by the House of Representatives. Is it not, Your Honor? The question whether is it... Yes, your basis for your motion to dismiss is based on the Supreme Court decision that the so-called impeachment is unconstitutional, based on their decision. Yes, Mr. President, Your Honor. That's very, very clear and categorical. Correct. The Supreme Court decision, Mr. President, although immediately executory, is not yet final. Thus, appealable. Ngayon, naka-apila na. Marami nagtatanong kung naka-apila na ba tayo nagmamadali na i-dismiss ito sa atin. So may I ask the gentleman, what will happen if we prematurely dismiss the case and the Supreme Court subsequently grants the MR and reverses its own decision?
The question, Mr. President, is speculative. Yes, yes. May I have a speculative answer, Mr. President? We cannot speculate. We can only guess, second guess, because on the basis of our experience as a practicing lawyer, Mr. President, ito pong ganitong klaseng desisyon, talaga pong wala na pong kaduda-duda na kahit po mag-file pa tayo ng motion for reconsideration. We are hoping against hope. It is as if we are wishing for the moon. Palagay nyo po, palagay nyo lang po merong isa na nag-reverse. Hindi rin po ma-overturn eh. Kasi po ang kailangan po ninyo ay 8 ang mag-reverse. Sa inaakala po ba ninyo, meron kayong makukuhang 8 na pumirma doon sa unanimous decision na babalik rin po nila yung kanyang sarili. Kaya napakahirap pong mag-speculate, Mr. President. I will accept the answer of the gentleman, but I have done my research, Mr. President. And to remind everyone, the reversal of the Supreme Court's own decision is not impossible, even in landmark cases. In the case of Labugal, Bilaan Tribal Association Incorporated versus Victor Ramos, GR number 127882, December 1st, 2004, questioning the constitutionality of Republic Act 7942 or the mining law, the Philippine mining law. The Supreme Court granted the MR, reversing and setting aside its earlier ruling. And also, Mr. President, just a few days ago, the Supreme Court reversed its own ruling on the definition of a stockholder. This is the case of Lily Lopez versus Lolito Lopez with GR numbers 25497-957-58. So, may kasabihan po tayo, ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Kaya dapat siguro pag-isipan muna natin kung tama ba na bago magdesisyon ang Supreme Court, basta ibasura na natin ang kaso na ito. Unang-una po, Mr. President, gusto kong malaman, yung po bang mga kasong sinabi nyo, unanimous decisions po ba lahat? I am not sure about that. But one thing I can say is that if there is a mistake, unanimous decision could become a unanimous mistake. Wala pa pong nangyaring gano'n, Mr. President. At saka po tayo, pag nananakbo, ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinik. Well, Mr. President, there's always a first time. Regardless of whether it's unanimous or not, unanimous decision does not bar an appeal or a reversal, Mr. President. That is one thing for sure. Now, secondly, where is the ball, Mr. President? Or meaning the impeachment case itself? Is it in the Senate or in the impeachment court? Didn't the impeachment court throw it back, remanded, returned to the House of Representatives? So what are we dismissing in the Senate kung wala sa atin ang kaso? Can we continue hearing the case and dismissing it without the impeachment case in our hands? Can we throw the ball out when the ball is not in our possession? Siguro naman dapat magkaroon tayo ng tinatawag nating sense of proper sequencing of moves. Nasaan po ba yung impeachment case? Mr. President, kanina po sa aking clarificatory statement, ang sabi ko nga po, yung ginawa pong initial proceedings ng 19th Congress Senate, yun po ay nangyari sa panahon po ng 19th Congress at lahat po yun ay naisantabi lahat sapagkat natapos nga po ang termino ng 19th Congress on June 30, 2024. Kaya po natin sinasabi, Mr. President, na dinidismiss na po natin ngayon sapagkat tayo po ang nasa lugar na sinasabihan ng Korte Suprema nung sabihin niyang ito ay immediately executory. Sino pong mag-i-execute nun? Hindi naman po i-execute yun ng House of Representatives. Maliwanag naman po na tayo lamang ang tinakdaan ng kataas-tahasang hukuman na gumawa ng paraan para isantabi na po ang usaping ito sapagkat napagtibay nga nila na ito ay unconstitutional, void ab initio, at wala na po tayong jurisdiction para dito. Doon sa tanong ni Senator Soto, makikita naman ninyo na kumbaga pinapakita niya lang dito na veterano na siya. Kasi kung mapapansin ninyo, ilang taon na po ito nagpabalik-balik sila Senator Soto at Senator Lacson. Mukhang mag-best friend pa itong dalawa na ito. Pero dito, sa nakikita natin, siya po kasi ang itinalagang minority leader dyan sa Senado. Kaya nagtanong siya, syempre, para naman hindi maano yung kanyang pagkalalaki. Ang problema dito, suplak, supalpal. Ito yung sinasabi natin dito, na dapat sa ating mga senador talaga, bago kayo tumakbo bilang isang senador, dapat kasi may requirement yan. Ang problema kasi sa atin dito, ang requirement ng ating batas, can read and write lang. Yun lang. Kaya kahit sino pwedeng tumakbo, kaya kayo mga kapatid, mga kababayan at mga boss, pwede kayo tumakbo bilang senador. Kasi kung marunong ka magsulat, marunong ka magbasa, pwede ka na. Yun na yun. Ngayon,
Pwera na lang doon sa mga ob-ob na mga vloggers. Hindi kayo pwede dito. Hindi kayo kasali dito, mga ob-ob. Ang sinasabihan ko lang dito, itong mga viewers ni Boss Rick dito at saka yung mga subscribers, sila yung karapat-dapat na pwede maging senador. Kidding aside, ang dapat kasi nilang gawin batas dito, ang problema rito, talagang maraming tatamaan. Bakit? Halimbawa, artista ka. Sikat na sikat ka. Ngayon, may nag-udyok sa'yo na pwede ka maging senador. Ito naman yung mga ogag, tumatakbo din. So, lamang sila dapat marami sila mga fans. Pagdating ng eleksyon, pagdating ng kampanya, sasayaw lang yan. Kakanta lang yan, okay na. Ang problema nito, ito yung mga nangyayari ngayon. Pagdating sa Senado, pagkaharap mo mismo, yung abogado, nako, lilitaw. Lalabas ang tunay mong kulay. Lalabas ang tunay mong pagkatao kung saan ka lang magaling. Kagaya ng nangyari ngayon kay Senator Soto. With all due respect, Senator Soto, dapat doon ka na lang sa Itbulaga eh. Mas maganda pa doon kasi isang linggo, isang tuwa, Itbulaga. Di ba? Masaya doon. Mas madaling magpatawa kaysa kumontra sa katotohanan at kagaya nito. Abogado, certified attorney at law ang kaharap mo rito. Hindi kasi ito umaasa doon sa mga nagbibigay lang ng mga kung ano yung dapat mo sabihin kagaya mo, Senator Soto, kagaya na sinasabi natin dito, with all due respect. Dahil matagal ka namang senador, dapat nagpahinga ka na lang. Dapat nag-enjoy ka na lang sa iyong retirement period or retirement time. Pero, nanalo ka eh. Wala tayong magawa dyan. Wala magawa si Boss Rick dyan. Ang problema nga lang, lumilitaw yung hindi abogado at saka yung abogado. The way you talk, the way you defend, wala na, panis na. Hindi kagaya nito talaga legit na abogado. Eh, tingnan nyo naman pag nagsalita, walang kodigo ito. Di ba? Kung batas sa pag-uusapan, Republic Act, etc., etc., wala na. Tapos tayo dyan. Di ba? Hindi kagaya sa mga abogado, kagaya na sinasabi ko sa inyo kasi dito, nanalo lang naman kayo dahil sa inyong popularity. Totoo naman yan. Aminin man ninyo sa hindi. Yan ang nagdala sa inyo sa pagkapanalo ninyo. Kaya ang sisti ngayon, kailangan nyo na lang makipagbakbakan dyan para sabihin na talagang veterano kayo. Diba? Pero kagaya ng sinabi ni Karen Davila, newcomer Rodati Marcoleta is unusual to become a Blue Ribbon Committee Chairman. Anyari ngayon, umpisa pa lang ito, bakbakan na. Ito yung sinasabi niya rito, pag nagsimula ang sesyon dyan sa Senado, bakbakan kagad dito. Kaya ginamitan kayo ng mga termino. Anong sinabi mo? Gumawa ka pa ng kasabihan. Ang tumakbo ng mabilis, pag matinik, ay malalim. Ang tumakbo pala ng matulin, pag matinik, ay malalim. Ang problema, sinuplak ka. Ano sabi? Pag ako ang mananakbo, tatakbo po ako na nakasapatos at tatakbo po ako sa simentado at sisiguraduhin kong hindi ako matitinik. Sigurado yan. Paano ngayon yan? Di ba nawala kang bigla? Pero hindi na pag-usapan na natin kasi kawawa naman. Down na ngayon tao, ida-down pa natin dito. Kudos pa rin sa'yo, Senator Tito Soto. Kasi wala naman na talagang nagsasalita na bukod sa'yo eh. Di ba? Mayroon naman dyan, Rizal Tibiros. Hindi niya naman naintindihan yung mga sinasabi niya. Pero ito pa, ha? Pakinggan, panoorin pa natin yung isang sasabihin nito. Ang ginawa nila rito, syempre, pagkatapos niyan, nagbutuhan na lang. Ha? Nagbutuhan. Kaya, kung ano yung magiging resulta ng butuhan, panoorin natin sa video na ito para makita natin kung ano nangyari talaga. O, ipasok na natin ang video ulit. Senate President Chis Escudero, are you ready, sir? Yes, boss, I'm ready. Sabi niya. O, ipasok na natin. Once again, Senator Chis Escudero, take it away. Acting now on the motion of the majority leader for us to divide the House and vote on the motion to lay on the table, Secretary is directed to call the roll for nominal voting. Roll call vote. The Honorable Senator Aquino. Senator Cayetano Alan. Senator Cayetano Pia. Senator De La Rosa. Senator Ejercito. Senator Estrada. Senator Gatchalian. Senator Go. Senator Ontiveros. Senator Lacson. Senator Lapid. Senator Legarda. Senator Marcoleta. Senator Marcos. Senator Padilla. Senator Pangilinan. Senator Soto. May I register my vote, Mr. President? The minority leader may proceed. Thank you. Mr. President, the Supreme Court decision is now pending appeal. It is prudent to wait for the results rather than prematurely archiving, if not dismissing, because I know for a fact, once it is archived, it is dead. So what happens if the Supreme Court reverses itself? Clear and blatant errors are present in the ruling of the Supreme Court. First,
They misunderstood the legislative process in assuming that the 19th Congress adjourned sine die in February 5. Grave error. Thus, effectively dismissing the first three complaints, paving the way for them to say na, ano pala, yung 1-year ban, binayolate. The archiving of the three complaints were done after the initiation of the fourth complaint. The 1-year ban did not set in. Second, the decision practically amended the clear mandate by the Constitution by placing a hierarchy on the modes to initiate an impeachment complaint. Parang wala na, yung third option. Third, the Supreme Court retroactively applied the new definition to the present case in the violation of the doctrine of operative facts, thus voiding as well the impeachment proceedings of former President Estrada and Chief Justice Corona. They did not interpret the Constitution, Mr. President. They amended the Constitution. So lastly, the Supreme Court now has the chance to rectify these errors in its decision. So I was hoping to table the motion so that we can let us afford them this opportunity for the benefit of future impeachment processes and to uphold the clear mandate of the 1987 Constitution. All we needed to do was wait a little. And so I will have to register a yes vote. I know it will be a vote in the minority, but I've always voted in the minority in many issues in the Senate since 1992 up to the present. Always prayed I was wrong. Unfortunately, I was always right. My God have mercy on your decision. I vote yes. Noted. Secretary will please continue. Senator Tulfo Erwin, Senator Tulfo Rafi, Senator Villanueva, Senator Villar Camil, Senator Villar Mart, Senator Zubiri, Senate President Escudero. No. Pwedeng mag-explain ang boto. Before the explanations of vote, Chair would first like to make of record the result. With 5 affirmative votes, 19 negative votes, the motion to table the motion of Senator Marcoleta is lost. Lost. Soto. Sorry, Senator Soto is lost. No, I said the motion to table the motion of Senator Marcoleta is lost. Yes. Pati tuloy ako, nalito dito sila. Ayan na, anyari, yun, lumabas ang totoong gusto ng mga senador. Majority wins. 19 versus 5. Doon sa 19, yun ang nag-no. Yung 5, yun ang nag-yes. Ngayon, olats. Tapos ang boxing. Wala nang maraming satsat. Wala nang maraming paliwanag pa. Kasi nga, ang Korte Suprema nang nagsabi. Pero, may pending silang motion for reconsideration. MR ang tawag nila dyan. Ngayon, aantayin na lang ngayon nilang Korte Suprema kung may bumaliktad doon sa 15 hurado na bumoto para pigilan, stop it, ang impeachment case against BP Sara. Yun ang antay nila. Pero, nagsalita na ang ating magaling, matapang, matapat, at walang kinakatakutang Senator Rodante Marcoleta, imposible na bumaliktad yan. Ngayon, sabi niya pag may bumaliktad na isa, hindi pa rin po pwede. Kasi, kailangan nila ang 8 na mga hurado ang bumaliktad para manalo sila at ipagpatuloy ang impeachment case. Paano yon? Kung ako na rin lang ang hurado at nagdesisyon na ako na tigil na yan, pagkalipas ng mga ilang buwan, ibabaliktarin ko ang aking desisyon, questionable na yan. Bakit? Malamang merong gumapang. Alam nyo na ang ibig ko sabihin. Yun ang sinasabi natin dito. Kaya kayo, wag na kayong umasa pa. Sa totoo lang, eto lang naman talaga ang gusto ninyo. Gusto ninyo ma-impeach ang BP Inday Sara sapagkat big threat siya pagdating sa 2028. Sino ba kasi ang manok ninyo? Lena Robredo? Laila de Lima? Risa Ontiveros? Walay. Pupulutin niya doon sa ilalim ng kangkungan kung yan na rin lang. Kaya kayo mga obob ng mga vloggers, kasali na kayo rito. Ngayon, kasali kayo. Kanina, hindi kayo kasali. Kasali na kayo ngayon. Inaanyayahan ko na kayo. Kakawawa naman kasi kayo. Sino pa ang gusto ninyong itapat kay BP Inday Sara pagdating sa 2028? Baka nga mamaya magkabaliktad pa. Marcoleta for President, BP Sara for Vice President. Ano sa palagay ninyo mga kababayan at mga boss? Mag-comment kayo dyan sa baba sapagkat dito nagiging malaya tayo sa ating mga komento. Dito natin ay papakita ang ating freedom of speech, freedom of expressions para masabi natin kung ano talaga yung sa loob natin at hindi lamang yung mga politiko na nagmamagaling naman, hindi naman abogado. Ang problema, nakatapat sila ngayon ng tunay na abogado. Ngayon, anyari, olats kayo. Kaya tanggapin na lang ninyo. Napansin ninyo doon sa speech ni Tito Soto. So tigil na yan. Magtrabaho na lang kasi kayo dyan mga senator. Kasi kayo naman talaga ang inaasahan ng taong bayan para magtrabaho. Hindi yung usigin lamang yung isang
tao na wala namang ginawa, napatunayan na sa Korte Suprema na wala itong ginawa. Pero sige pa rin kayo, laban pa rin kayo na laban! Ilaban nyo hanggat gusto ninyo. Kaya, meron pa pala isa. Panoorin natin pala kung ano masasabi ni Atty. Sal Panelo. Sa Atty. Sal, okay na kasi nagbabiyahe ito eh. Tinawagan lang natin para makuha natin yung kanyang yung kanyang opinion tungkol dito sa mga nangyayari. Atty. Sal, are you ready po? O, ready na rin siya. Ipasok na natin. Atty. Sal, pasok na po! August 6 nakatakda na ito ang Senado ay magpupulong to decide on magkakaroon ba ng matutuloy ba ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte o hindi. May apila sa Senado ang Kamara at ilang pong mga partido na huwag nyo naman agad-agad na ibasura itong fourth impeachment complaint kahit pa nagdesisyon ng Korte Suprema na ito ay labag sa konstitusyon at void. Hindi nagkaroon ng jurisdiction ng Senado. So kayo, with the pending motions for reconsideration before the Supreme Court to reconsider yung kanilang ruling at yung ngayong araw nga na magaganap at magdidesisyon ng Senado, whether or not tatalima sila sa Supreme Court ruling o hindi, ano ang saloobin mo, Atty. Sal? Muna, wala namang problema. Number one, immediately executory yung decision ng Korte Suprema. Number two, ang sabi nila, huwag naman muna kayo mag-decision dyan sa Senado. Kahit naman mag-decision, wala, ganun pa rin naman yan eh. Halimbawa, nag-decision sila na hindi ituloy. Pwede tapos na yun. Pag nagsabi ang Korte Suprema na granted yung motion nila, pwede naman uling ituloy ng Senado. Kung hindi na yun naman, hindi, ganun na rin. Talagang hindi natuloy. So wala naman actually problema eh. Masyado lang silang, they're making simple things complex. Basta ang nakikita ko lang, gusto kasi na ituloy ang talagang malabong ituloy kasi from the very beginning, talagang mali naman ang procedimento nila. Wala namang problema na may accountability. Sinasabi ng Suprema sa kanila, okay lang yung accountability, but the end does not justify the means. Meron tayong process, sundin nyo na lang kasi. Anyway, kaya hindi matuloy yan. Hindi mag-file kayo next year. Anong problema? Ilang buwan na lang naman no? Hindi, ako naman. Ayun na, tapos ang boxing. Mag-file na lang kayo next year. Maliwanag yan. Sinabi ni Atty. Sal Panelo. Napakagaling na abogado, napakahusay na abogado. Wala na tayong magagawa dyan. Hindi mo talaga matatakpan ang katotohanan. Kagaya ng sinasabi nila, may kasabihan tayo, the truth shall set us free. Tama ba yun mga kapatid? I-correct ninyo ako kasi sinasabi ko rito, I stand to be corrected. Di ba? Kasi siyempre, kung kinakalawang na yung ating dito, kailangan natin mag-practice. Maraming salamat sa mga shout out. Kagaya na sinasabi natin, with that, nakalimutan ko na naman. Mayroon dyan yan. Alam na ninyo ibig ko sabihin dyan. With that, kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat, puro lang sa mataong op. See you next week.